Sa ibang balita, pinayagan ng Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada na makadalo sa high school graduation ng kanyang bunsong anak bukas. Samantala, mga pangalan ng ilan sa mga pumasa sa bar exam ginamit umanong beneficiaries sa PDAF scam ayon sa testigong si Merlina Suñas. Si Sweden Velado sa detalye. Si Senador Jinggoy Estrada sa pagtatapos ng bunsong anak na si Julian Emilio Ejercito sa sekundarya bukas, ika-17 ng Marso, mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon sa lungsod ng San Juan. Ito'y matapos pagbigyan ng Sandigan Bayan ang hiling ni Estrada na kasalukuyang nahaharap sa kasong pandarambong kaugnay ng PDAF scam. Nilinaw ni Sandigan Bayan Presiding Justice Roland Jurado na pumayag sila hindi dahil kay Estrada kung hindi dahil sa anak nito. Ayaw umano nilang magkaroon ng traumatic experience ang bata o psychological impact sa kanya ang hindi pagdalo ng ama sa isa sa mga pinakaimportanteng yugto ng kanyang buhay. Ang panalangin din ng isang anak ay makita yung kanilang magulang na mag-witness na makatanggap ng diploma. Siyempre, kaya sinabi ng husgado yun, hindi nila ginagawa, hindi sila pumayag dahil sa akin, kundi dahil sa akin. Samantala, muling sumalang sa witness stand si Merlina Suñas mula sa kampo ng prosekusyon. Inilahad nito na kabilang sa mga isinampanyang reklamo laban sa dating amo na si Janet Lim Napoles ang iligal na pagtanggal sa kanya sa trabaho sa JLN Corporation, gayon din ang hindi pagbigay ng kanyang legal separation fee, back pay at sweldo at komisyon para sa taong 2012. Ani Suñas, masama ang loob niya na sa loob ng kanyang paninilbihan kay Napoles simula 2003 hanggang 2012, ni minsan hindi niya natanggap ng buo ang kanyang 1% komisyon. Bilang halimbawa, sinabi ni Suñas na kung ang isang NGO ay may pondong 200 milyong piso, dapat sana ay may kickback siya na 2 milyong piso. Dagdag ni Suñas, kalahati ng 1% lamang ang ibinibigay ni Napoles dahil kalahati nito ay iniipon niya umano bilang pambayad sa mga abogado sakaling magkaroon ng kaso sa tanggapan ng ombudsman ang mga pekeng NGO ni Napoles na pinondohan ng PDAF ng mga sangkot na mambabatas. Dahil kulang sa oras ay ipagpapatuloy ang bail hearing ni Senador Jinggoy at pagbibigay ng testimonya ni Suñas sa susunod na Lunes, ika-23 ng Marso. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.